Ang gabing payapa sa Caloocan, binasag ng rambol ng mga kabataan at may batuhan pa ng Molotov. Ang nahulikam na kaguluhan, tinutukan ni Bea Pinlac. Katatapos lang ng simbang gabi sa St. Gabriel the Archangel Parish sa Caloocan nang biglang magbatuhan ng Molotov ang ilang menor de edad sa Josepe Bautista Avenue. Ang isa sa kanila, nakaswal lang na naglalakad, nakailag pa sa Molotov. Yung pauwi na po kami, bigla po kami pinagbabato. Umilag po ako. Sa boundary ng Barangay 79 at 80 sumiklab ang gulo. Hindi raw ito ang unang beses na nambulabog ang mga menor de edad pagkatapos ng simbang gabi. So pag nagsimba sila rito, doon nagkakaroon ng angasan. Ngayon, once na uwian na, dito sila magkikita, dito magbabatuhan. Ayon sa barangay, nasa 40 menor de edad ang sangkot sa rambol. Ang ilan sa kanila, dayo pa raw galing Malabon. Nagsisimba po kami ng maayos noon, naangasan sa amin. Ibali nangyari noon, gusto nila banatan yung tropa namin. Pumalag daw sila nang paulanan sila ng kaaway nilang grupo ng bote at Molotov. Gumaganti lang po kami, sila po nangunguna eh. Ayon sa pamunuan ng Barangay 79 at 80, may mga nagpapatrolyang tanod at pulis noon. Ang problema, pag once na nakadaan na, doon sila nagbabatuhan. Tina-timing din nila eh. Mas naghigpit na rin daw ang pulisya at barangay sa pagbabantay sa lugar matapos ang insidente. Meron po tayong nakatalaga na pulis po na pagka sa anumang oras na merong riot at merong mga kaguluhan ay agad po silang makapagresponde. Noong Miyerkules, nagrambulan ang nasa 10 menor de edad malapit sa San Roque Cathedral na ayon sa Barangay 13 ay nag-ugat naman sa tampuhan ng barkada. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Huling araw ng linggo bago magpasko at dama na po ang Christmas rush sa mga naghahabol sa pagbili ng kanilang pamasko o panregalo sa Divisoria at sa Baclaran. At mula po sa Parañaque, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, 3 tulog na lang, Pasko na. Kaya naman marami sa ating kababayan ang sinamantala ang huling weekend bago Pasko para sa kanilang last-minute Christmas shopping. Pagkatapos magbisa sa Baclaran Church, maraming dumiretso sa mga tiyangge sa palibot ng simbahan. Siksika ng mga naghahanap ng mapapamili para makumpleto ang kanilang pangregalo sa Pasko. Dito po mas mura eh. Kompleto na po. Tapos yung binibili ko po yung mga gamit ng mga anak ko. Mga dress po, yun lang po. Taka t-shirt, medyo mas makapili-pili konti kasi mas mura-mura po. Pero ayon sa mga nagtitinda, matumal pa rin ang bentahan. Napakatumal po yung dating ganito. Pag ganitong linggo, dati nakaka 20,000 ako ngayon. Ano lang, hindi umabot ng 10,000. Dahil po lang sa sa online. Bumper to bumper ang mga sasakyan papasok ng simbahan at pahirapan ng parking. Sa Divisoria sa Maynila, marami rin ang nagla-last minute shopping. Kumpara kahapon, mas maluwag sa kahabaan ng EDSA, bagaman may moderate to slow traffic sa ilang lugar. Pia, paalala sa mga may sasakyan na nais mamili rito sa Baclaran, pahirapan po yung parking at sa mga oras na ito, Pia, tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga tao rito sa may Baclaran at yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Naglabas po ang Pulse Asia ng resulta ng kanilang Senatorial Preferences Survey para sa eleksyon 2025. Gayon din po ng survey results sa approval at trust ratings sa mga pangunahing pinuno ng bansa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Batay sa Senatorial Pre-Election Preference Survey ng Pulse Asia, kabilang sa mga may statistical chance na makapasok sa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, broadcaster na si Ben Tulfo, Senadora Pia Cayetano, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, TV host Willie Revillame, Senador Bong Revilla, Makati City Mayor Abby Binay, mga Senador Lito Lapid, Amy Marcos at Bato de la Rosa at Congresswoman Camille Villar.
66 na personalidad ang nasa listahan, kabilang ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at dating miyembro ng gabinete. Pati mga abogado, doktor at lider ng mga grupo. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula November 26 hanggang December 3. Inilabas din ng Pulse Asia ang resulta ng hiwalay na survey sa trust at performance ratings ng mga pinuno ng pamahalaan noong Nobyembre. Bumaba sa 48% mula 50% noong Setyembre ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba naman sa 50% mula sa 60% ang kay Vice President Sara Duterte. Bumaba rin ang performance ratings ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pagdating sa trust ratings, bumaba sa latest survey ang lahat ng nabanggit na opisyal. Isinagawa ang survey noong November 26 hanggang December 3 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. May 2 person of interest sa mga investigador sa Zamboanga sa kaso ng pananambang sa sasakyan ng Provincial Election Officer ng Sulu. Hawak na ng otoridad ang kopya ng CCTV kung saan kita ang riding in tandem ng mga person of interest. Naka-helmet po sila at walang plaka ang motorsiklo. Nakaligtas ang election officer pero nabaril at namatay ang kapatid niyang kasama sa sasakyan. Naayon sa pulisya ay dating barangay chairman. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa Super Radio DZBB, posibleng may kaugnayan ng krimen sa eleksyon. Pero ayon sa Zamboanga City Police, hindi pa matukoy kung may halong politika ang krimen. Sa binyag na tunton at dinakip ng mga otoridad ang isang tinutugis na suspect sa pagpatay. Nakatutok si EJ Gomez. Naantala ang kasiyahan sa binyagan sa Barangay 36, Caloocan City, mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang sumugod ang mga pulis. Dapa. Dito. Taas kamay! Taas! Ang isa sa mga dumalo, target ng mga operatiba, ang 29 anyos na babaeng akusado sa pagpatay sa kapitbahay sa Caloocan noong Pebrero. Sa likod, pinagbabaril multiple times sa ulo at sa katawan. So instantaneously namatay yung ating victim. Allegedly, ang pinagawayan nila is onsehan sa droga. Ilang buwang nagtago ang suspect at nitong Hulyo, naglabas ng arrest warrant ang Caloocan RTC Branch 129. Mayroon kaming last operation noong October. Talagang napakailap ng taong ito kasi sa buong compound nila, halos family nila involved sa drug trafficking. Sabi ng pulisya, nakulong na ang babae noong 2018 dahil sa illegal na droga. Sangkot lang din po ako sa ganun po, ma'am. Nakitulog lang po ako dun, ma'am, sa bahay na po yun. Tapos? Yun po, pinasok po. Na-tempo po ako na nandun po ako. Arestado rin ng pulisya ang 5 pang armadong tao sa compound na pare-parehong tumangging magbigay ng pahayag. Meron siyang mga gwardya, may mga hawak na mga malalakas na kalibre ng baril. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakadetain ang 6 sa custodial facility ng NPD-DSOU. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nagpaningning sa Parade of Stars sa Maynila ang cast ng 10 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Kabilang siyempre ang GMA Network entry na Green Bones. Narito ang aking chika. Napuno ang mga kalsada ng Maynila kung saan umikot ang float ng mga pelikulang kasali sa 50th Metro Manila Film Festival. Kabilang dyan ang Green Bones, ang official entry ng GMA Pictures at Brightburn Entertainment sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Thankful ang mga bida ng pelikula na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid at direktor nitong si MMFF 2023 Best Director Zig Dulay sa patuloy na pagdami ng humahanga at na-excite na mapanood ang pelikula. Siguradong hindi po kayo magsisisi. Ang Green Bones ay punong-puno po ng inspirasyon at pag-asa. Kaya sana po suportahan po natin ito. Maraming salamat sa oras ninyo. Sinamahan nyo kami ngayong hapon. Sana po tulungan nyo kaming ipakalat ang magandang balita
na marami pong magagandang entries ngayong 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Ngayong araw, biyaheng Cebu naman si Dennis para mag-promote ng Green Bones. Base sa reaksyon ng fans sa parada, tila magandang senyales daw ito sa muling pagsigla ng industriya ng pelikulang Pilipino. Siguro ito yung grandest MMFF so far. Nakita nyo naman po yung preparations, even yung paghahanda ng mga producers at mga artista. So I'll take this opportunity to ask the support. Ninisiguro po namin na magaganda po yung pelikulang ino-offer natin.